Isipin nyo, isang mundo na malapit ng mabura. Lahat ng alam nyo, mawawala. At paano kung ikaw ang pinili ng Diyos para iligtas ito? Naging madilim na lugar ang mundo, puno ng karahasan at kasamaan. Pero sa gitna ng dilim na to, may isang mabuting tao, si Noah. Si Noah ay matuwid at walang kapintasan, tapat na lumalakad kasama ang Diyos. Nakita ng Diyos ang tapat na puso ni Noah at kinausap siya ng direkta. Wawakasan ko na ang lahat ng tao, sabi ng Diyos, dahil puno na ng karahasan ang mundo. Pero gagawa ako ng kasunduan sa iyo. Ikaw at ang pamilya mo ay maliligtas. Nakinig si Noah at naghanda sa mga mangyayari. Siya ay nagniningning na liwanag sa dilim, pinili para isakatuparan ang plano ng Diyos. Ang magandang mundong ginawa ng Diyos ay nasira, pero ang pananampalataya ni Noah ay nagbigay pag-asa. Ito ang kwento ni Noah, isang taong may pananampalataya sa mundong nalulunod sa kasalanan. Nagsimula na ang plano ng Diyos at handa nang sumunod si Noah. Magsisimula na ang paglalakbay tungo sa kaligtasan. Sinabi ng Diyos kay Noah na gumawa ng isang napakalaking bangka, isang daong nagawa sa kahoy na sipres. Binigyan niya si Noah ng eksaktong sa 300 siko ang haba, 50 siko ang lapad, at 30 siko ang taas. Si Noah at ang kanyang mga anak ay nagsikap araw-araw, ginagawa ang daong sa tuyong lupa. Ang mga tao sa kanilang bayan ay nanonood at nagbubulungan, hindi naniniwala sa babala ng Diyos. Tapos, may kamangha-manghang nangyari, nagsimulang dumating ang mga hayop. Dumating sila ng dala-dalawa, isang lalaki at isang babae, mula elepante hanggang daga, mga ibon hanggang sa mga gumagapang na nilalang. Tinanggap ni Noah ang mga hayop sa daong, sinusunod ang utos ng Diyos. Handa na rin ang kanyang pamilya na pumasok sa daong. Nagdilim ang langit, nagtipon ng makakapal na ulap, at naramdaman ang paghihintay sa paligid. Malapit na ang panahon ng malakas na ulan. Sinabi ng Diyos kay Noah, pumasok ka sa daong, ikaw at ang buong pamilya mo. Ginawa ni Noah ang lahat ayon sa iniutos ng Diyos sa kanya. Handa na ang daong, ligtas na ang mga hayop, at nakahanda na ang pamilya ni Noah. Ang mundo sa labas ay malapit na magbago magpakailanman. Nalalapit na ang malaking baha, pero nanatiling matatag ang pananampalataya ni Noah. Ang daong ay naging tanglaw ng pag-asa sa mundong malapit ng anurin. Magsisimula na ang paglalakbay para mabuhay. Tapos, nagsimulang bumagsak ang ulan. Noong una, ilang patak lang, tapos malakas na buhos, at di nagtagal, isang napakalakas na ulan. Bumuhos ang ulan sa loob ng 40 araw at 40 gabi. Sumabog ang tubig mula sa ilalim ng lupa, at bumukas ng maluwag ang mga pintuan ng langit. Tumataas ng tumataas ang tubig, tinatakpan ng mga bukid, burol, at pati na ang pinakamatataas na bundok. Si Noah lang at ang mga kasama niya ang nanatiling buhay. Lutang-lutang ang daong sa ibabaw ng tubig, isang maliit na tuldok ng pag-asa sa walang katapusang karagatan. Naalala ng Diyos si Noah at ang lahat ng kasama niya. Nagpadala siya ng hangin para umihip sa mundo, at dahan-dahan bumaba ang tubig. Ang mundo sa labas ay binabago, at ang pag-asa ay nasa abot tanaw na. Pagkatapos ng maraming araw, gusto nang makakita ni Noah ng lupa. Binuksan niya ang bintana ng daong at nagpalipad ng uwak, tapos isang kalapati. Bumalik ang kalapati na may dalang sariwang dahon ng oliba, isang tanda ng pag-asa. Sa wakas, sumadsad ang daong sa mga bundok ng Ararat. Sinabi ng Diyos kay Noah, lumabas na kayo sa daong. Si Noah, ang kanyang pamilya, at lahat ng hayop ay tumuntong sa tuyong lupa. Gumawa si Noah ng altar at sumamba sa Diyos ng may pasasalamat. Gumawa ang Diyos ng kasunduan kay Noah at sa lahat ng nabubuhay na nilalang. Hindi ko na muling lilipulin ang lahat ng nabubuhay na nilalang sa pamamagitan ng baha, pangako ng Diyos. Bilang tanda ng walang hanggang pangakong ito, inilagay ng Diyos ang kanyang bahagari sa mga ulap. Ang bahagari ay nagpapaalala sa atin ng pag-ibig at katapatan ng Diyos. Ito ay simbolo ng pag-asa at ng bagong simula. Ang paglalakbay ng pananampalataya ni Noah ay nagdala sa kanila sa isang bagong mundo. Ang pangako ng bahagari ay tanda ng walang hanggang pag-ibig ng Diyos. Ang kwento ni Noah ay nagpapaalala sa atin ng kapangyarihan ng pananampalataya at ng pangako ng pag-asa.